Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2388. Kagalang-galang na anak. Ang isa sa mga general ay tila may naalala, kaya tinanong niya ng magalang. Dahil ang yumaong kagalang-galang na anak ay patay na, ano ang dapat nating gawin sa dalawang babaeng iyon mula sa Siyam na mainland? Nang si Alaric ay nabubuhay pa rin at maayos, walang sino man ang naglakas loob na saktan sina Deborah at Chantel. Gayunpaman, hindi nila kakailanganing igalang ang dalawang babaeng iyon dahil siya ay patay na. Isinaalang-alang ni Amasta ng katanungang iyon habang ang kanyang mga mata ay sumili sa interes sa pagbanggit ng mga babaeng iyon. Dalhin mo silang dalawa sa tent ko, sabi niya sabay ngisi. Nais ni Amasta na putulin ang ulo ng mga babaeng iyon sa harap ng buong hukbo. Pagkatapos, naalala niya na sila ay mga magagandang babae, at nakakahiyang pumatay sa kanila bago niya muna ma-enjoy ang sarili sa kanila. Opo, kagalang-galang na anak. Ang pangkalahatang strode off ng walang pagkaantala sa pagtanggap ng order. Samantala, sa Siyam na kampo ng syudad, pinamunuan ni Daryl ang natitirang tropa pabalik sa kampo. Ang lahat ay pagod at nabigo sa walang hanggan na pagkasuklam ni Zhang Ju. Ang taong iyon ay nagkunwaring sinalakay ang kampo ng Rakse sa army upang maakit si Daryl sa labanan. Pagkatapos, umupo siya pabalik at pinapanood habang nakikipaglaban ang mga puwersa. Tinipon ni Daryl si Chester at ang natitira sa gitna ng tent upang talakayin ang mga diskarte, habang si Natalie, na kanyang nakuha, ay itinapon sa isang cell. Bam! Sinuntok ni Dax ang upuan sa tabi niya. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit. Si Zhang Ju ay masyadong mabisyo, hindi natin malalampasan iyon, galit na sabi niya. Karamihan sa mga tao sa tent ay tumango bilang pagsang-ayon. Totoo, ang Zhang Ju na iyon ay masyadong taksil. Maaari din nating kalabanan ang North Mona Army, at patayin si Zhang Ju, at sakupin ang kanilang mga tropa. Patayin natin si Zhang Ju. Habang ang iba ay naabutan sa talakayan, iniisip ito ni Daryl na may madilim na ekspresyon sa mukha. Nais din niyang patayin si Zhang Ju sa ginawa ng lalaki. Nawalan siya ng halos 100,000 mga sundalo, ang pinsala na kanilang nakuha ay nakapipinsala. Si Chester at ang iba pa ay nasugatan din. Kahit na ang pinakamapagpatawad na tao sa mundo ay hindi makatiis doon. Humugot si Daryl ng isang malalim na paghinga pagkatapos ng ilang segundo ng pagsasaalang-alang. Ipapahayag na niya ang kanyang desisyon nang si Ganggang ay pumasok sa tent na may nakasulat na pag-aalala sa buong mislan na mga tampok nito. Daryl, mabilis. Kailangan mong maghanda, pinamunuan ni Zhang Ju ang kanyang hukbo dito upang lipulin kayong lahat. Si Ganggang ay nagtungo sa tent ni Daryl upang humingi ng tawad para sa kanyang nagawa. Nagkataon, nasaksihan niya ang eksena kung saan pinamunuan ni Zhang Ju ang hukbo upang salakayin ang mga kampo ng Rakse sa kanyang pag-alis. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nalaman niya na si Zhang Ju ay naglulunsad ng isang atake laban kay Daryl. Kaya't nagpunta siya upang babalaan sila. Hindi pa niya nakikita ang mata sa mata kay Zhang Ju. Sumabay lang siya sa paglalaro dahil nirerespeto niya si Yang Jian. Dahil nawala na ang huli, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na sundin ang utos ni Zhang Ju. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Tumayo bigla si Daryl, lalong dumilim ang ekspresyon niya nang tumibok na galit. Parang iyon na si Zhang Ju, ay walang balak na extray ng sinuman. Nais niyang atakehin sila ng hamina na sila sa dati nilang laban sa Rakse sa army. Paano walang awa? Bam! Ang pandiwang ingay ay napunit sa kampo dahil ang lahat ay natrap pa rin sa paunang pagkabigla. Ang pasukan sa kampo ay nasira. Isang sundalo ang sumugod sa tolda na may pawis na kwintas sa kanyang mukha. Sinabi niya, may isang kakilakilabot na nangyari. Narito ang North Mona Army, napalibutan nila ang buong kampo. Kabanata 2389. Ang sundalo ay nanginginig sa pagkabigla at galit habang iniuulat niya ang nakasisirang balita. Si Daryl ay nagmumura sa loob habang inaakay niya ang iba palabas ng tent. Kapag nasa labas na sila,
ang paningin na lumitaw sa harap nila ay pinahinto sandali ang puso ni Daryl. Daan-daang libo ng mga sundalong hilagang Mona ang nakapalibot sa buong kampo nang wala kahit maliit na agwat. Ang North Mona Army ay walang takot na may isang kahanga-hangang hangin tungkol sa kanila, sila ay ganap na nakahanda sa pakikipagbaka. Sina Chester, Quincy, Yvette, at ang iba pa ay nagalit sa atake. Ang bawat isa sa kanila ay kumunat habang sinusubukan nilang mag-isip ng isang bagay na maaaring makaalis sa kanila sa sitwasyong iyon. Nag-hover si Zhang Ju sa itaas ng hukbo ng North Mona, isang masamang ngisi ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang masasamang tampok. Huminga ng malalim si Daryl at umusad. Zhang Ju, ano ang sinusubukan mong gawin, tanong niya? Anong itsura? Tinawanan ni Zhang Ju ang tanong at tiningnan ang kampo bago siya sumigaw. Lahat ng 9 na kontinente ay palaging iginagalang ang kontinente ng North Mona, ngunit kayo ay walang lakas na lakas upang hindi igalang ang aming hari. Tumanggi kang magsumite sa aming utos, na humantong sa pagkawalan ng aming hari sa panahon ng kanyang tunggalian sa Raksasa King. Nakagawa ka ng isang krimen na lampas sa pagtubos. Pagkatapos, lamambot ang tono ni Zhang Ju habang sinabi niya, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Magsumite sa kontinente ng North Mona at sundin ang aking utos, o hindi ako magpapakita sa iyo ng awa. Si Zhang Ju ay hindi nag-aalala tungkol sa posibilidad ng pag-atake mula sa Raksasa Army. Kung sabagay, nilabanan lang nila si Daryl at ang kanyang hukbo at nawala ang hindi mabilang na mga sundalo sa proseso. Bukod, si Zhang Ju ay nagpadala ng mga tiktik upang maobserbahan ang sitwasyon sa kampo ng Raksasa at nalaman na nakakulong sila sa depensa. Walang paraan na ilulunsad nila ang isang atake noon. Naturally, hindi hinayaan ni Zhang Ju na mad-ulash ang pagkakataong iyon. Kailangan niyang talunin si Daryl ng gabing iyon. Sarkastikong tumawa si Daryl, nawasak siya ng sobrang galit na nerbiyos nang marinig niya ang pagsasalita ni Zhang Ju. Paano niya pinapalitan ang kanyang kwento sa isa kung saan si Daryl ang sinisisi sa halos pagpatay sa kanila? Galit na galit din si Dax at ang iba pa. Zhang Ju, sigaw ni Yvette na hindi na niya napigilan ang galit niya. Gaano kakakapal ang balat ay makakakuha ka, ikaw ang umakit sa amin sa sitwasyong iyon sa pamamagitan ng pagpapanggap na salakayin ang mga kampo ng Raksasa. Marami ang namatay sa laban na iyon, at ngayon narito ka upang palibutan kami. Sinusubukan mo kaming labanan laban sa isa't isa kapag ang buong 9 na mga kontinente ay nasa matinding panganib. Tama iyan. Kung ang iyong digmaang sibil ay humantong sa 9 na lupain na mahulog sa trabaho ng ating kalaban, ikaw ay magiging makasalanan sa kasaysayan sa loob ng libu-libong taon na darating, sabi ni Quincy na may malamig na ekspresyon. Isang makasalanan si Zhang Ju ay nginis siya ng akusasyon at tumugon, kahit anong sabihin mo, walang magbabago. Mayroon kang kalahating oras upang magpasya bago pa niya natapos ang kanyang pangungusap. Si Ganggang ay sumulong at ginambala siya. Zhang Ju, tinitigan ni Ganggang ang mga mata ni Zhang Ju at sinabing, huwag mong maglakas loob na gamitin ang kanyang kamahalan. Kung nandito ang kanyang kamahalan, hindi niya kailanman ito papayagan. Mukhang sinusubukan mong samantalahin ang pagkawala ni His Majesty at mamuno sa nainay na ikaw mismo. Huminto si Ganggang upang i-scan ang buong North Mona Army bago niya sinabi, Warriors, mangyaring huwag makinig kay Zhang Ju. Ang taong iyon ay kasuklam-suklam na lampas sa mga salita, at ngayon ay sinusubukan niyang magpalitaw ng isang digmaang sibil sa loob ng Siyam na mainland, sa gitna ng nasabing kalamidad, nang walang pagsasaalang-alang ng mga kahihinatnan. Kung hahayaan natin iyon mangyari, humakbang si Ganggang at pinutol siya. Kung hahayaan natin iyon mangyari, na walang pagsasaalang-alang ng mga kahihinatnan. Kung hahayaan natin iyon mangyari, sasamantalahin iyon ng Raksasa Army at talunin tayo. Nais mo bang makita ang iyong bayan na nakulong sa walang katapusang mga gyera? Ang kanyang pananalita ay humantong sa marami sa mga sundalo ng North Mona na tanungin ang kanilang layunin. Ang mukha ni Zhang Ju ay lumubog at napilipit ng masama habang nakatingin kay Ganggang tulad ng isang ulupong na pinuntirya ang biktima nito, umungol siya. Ganggang, tigilan mo na ang pagsubok na manipulahin ng mga sundalo. Wala ka saan ka matagpuan nang magtungo kami sa kampo ng Raksasa Army. Pinaghihinalaan ko na ang iyong katapatan ay lumipas. At sorpresa, narito ka sa tabi ni Daryl Darby. Gantasang hinamon ni Ganggang ang kanyang awtoridad ng hayagan,
at si Zhang Ju ay hindi makaramdam ng iba pang insulto. Napakatagal para mapagtanto niya sa wakas ang kanyang mga plano. Paano niya hinayaan na sirain siya nito mga kapwa mandirigma, tulad ng nakikita mo? Siya ay dating tagasunod ng kanyang kamahalan, ngunit lumipat siya ng panig at ipinagkanulo sa amin. Dalhin mo siya sa akin, sabi ni Zhang Ju habang nakaturo kay Ganggang. Sa sandaling sinabi niya iyon, daan-daang mga sundalo ng North Mona ang gumuhit ng kanilang mga espada nang walang pag-aatubili at sinisingil patungo kay Ganggang. Kabanata 2370. Zhang Ju. Nang inig si Ganggang sa sobrang inis sa utos ni Zhang Ju na hulihin siya. Huwag mong maglakas loob, subukang gawin iyon tungkol sa iyo, alam mo sa kalaliman kung pinagkanulo ko ang North Mona. Ikaw ang traidor na nagnanais na makakuha ng kapangyarihan at sirain ang aming pakikipag-alyansa sa Siyam na lupain sa kawalan ng kanyang kamahalan. Tinapik ni Ganggang ang kanyang mga paa sa lupa at tumalon sa hangin ng matikas upang harapin ang daan-daang mga sundalo na patungo sa kanya. Alam ni Ganggang na matagal na hinala si Zhang Ju sa kanya, kaya't ang nangyari sa araw na iyon ay isang palusot lamang upang mawala siya. Alam din niya na kahit magsumite siya kay Zhang Ju, hindi niya ito papayagang mabuhay. Kung iyon ang kaso, maaaring pumili rin siya ng isang paninindigan at salungatin siya. Sa isang iglap lang ng mata, si Ganggang ay tinapunan ng daan-daang mga sundalo. Napasimangot si Daryl sa away ni Ganggang at ng mga sundalo. Ang kanyang malamig na mga mata ay nakatuon kay Zhang Ju habang hinanap niya ang kanyang ulo para sa mga pagtutol laban sa kanya. Si Zhang Ju ay masyadong malamig sa dugo, at si Ganggang ay palaging naging matapat sa kontinente ng North Mona. Ngunit siya ay naka-frame sa kanya bilang isang traidor at inatake siya ng walang pag-aatubili para sa kanyang sariling mga benepisyo. Sa tabi niya, sina Chester, Yvette, at ang iba pa ay hindi na matiis ang kalokohan. Daryl. Sumigaw si Dax, si Zhang Ju ay napakalayo sa oras na ito, pagmamanipula niya ng totoo sa kanya. Alagaan natin siya, sumasang-ayon ako, tumango si Chester bilang pagsang-ayon. Kapag nakipag-usap na siya kay Ganggang, susunod na tayo. Maaaring kumilos tayo ngayon sa halip na umupo para doon. Karaniwang pinapayuhan ni Chester laban sa walang ingat na pagsulong, ngunit si Zhang Ju ay naging labis na kasuklam-suklam. Una, itinakda niya si Daryl laban sa kanilang magkakaaway na kaaway at halos sanhi ng kanilang pagkalipol. Pagkatapos, nandoon siya upang lumikha ng mas maraming gulo. Siyempre, hindi rin binulag ng galit si Chester. Dahil pinananatili nilang hostage ang anak na babae ng Rakshasa King, hindi sila kumilos ng ganoon kabastusan laban sa kanila. Sige, tumango si Daryl, at ang Heavenly Halberd ay lumitaw na may malutong na tunog. Itinuro niya ito sa hukbo ng North Mona at nag-utos, pakinggan ang utos ko, atake. Magwelga upang huwag paganahin at gawin ang iyong makakaya upang hindi sila pumatay. Kahit na siya ay nabigo, maaari siyang manatiling cool na ulo sa isang tiyak na antas. Ang laban sa North Mona Army ay hindi may iwasan. Gayunpaman, dapat nilang i-minimize ang mga nasawi upang mapanatili ang lakas ng Siyam na mainland para sa pagtatuboy sa tribo ng Rakshasa sa mga laban sa hinaharap. Ipasa, ang mga alon ng sigaw ng labanan ay sumabog mula sa hukbo habang iginuhit nila ang kanilang mga sandata at isinampa patungo sa hilagang Mona Army. Ang bawat isa ay nakikibahagi sa maiinit na laban sa loob ng isang kisap mata. Naalala nila ang utos ni Daryl, kaya wala sa kanila ang naglalayong pumatay. Sa halip, sinubukan nila ang kanilang makakaya upang hindi paganahin ang mga sundalo ng North Mona. Gayunpaman, ang mga mandirigma ay hindi pa nakakakuha ng kanilang panloob na enerhiya mula sa naunang labanan laban sa Rakshasa Army, at sa gayon sila ay walang lakas bago ang mabigat na hilagang Mona Army. Marami sa mga sundalo ni Daryl ang sumigaw habang nahuhulog sa kanilang sariling pool ng dugo. Daryl Darby, tusong sabi ni Zhang Ju na may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Tandaan, sinimulan mo ito, ikaw ang sumire sa alyansa, at mananagot ka sa anumang susunod. Inilabas niya ang kanyang espada at pinaputok ang kanyang panloob na lakas, at lumipat patungo sa Daryl tulad ng isang meteorite. Isinumpa ni Daryl sa loob. Pagkatapos, walang emosyon niyang sinabi, Zhang Ju, tigilan mo na ang paglalaro ng mga salita. Ikaw ang namuno sa iyong hukbo dito at pinalibutan ang aming kampo. Ikaw ang may masamang balak.
Nakaupo lang ba kami at pinapayagan kang maglakad sa buong amin? Hinigpitan ni Daryl ang pagkakahawak sa Heavenly Halberd at nagsingil. Sinimulan ni Daryl at Zhang Ju ang kanilang maiinit na tunggalian sa gitna ng hangin habang kumakalat, ang mga alon ng pananakot na enerhiya sa kalangitan at pinupukaw ang mga ulap sa kanilang paggalaw. Si Daryl ay may kumpiyansa sa simula ng tunggalian. Nakamit niya ang antas ng langit na pag-akyat, kaya't ang kanyang lakas ay maihahambing sa Zhang Ju. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minuto, ang katotohanan ay nagulat kay Daryl. Naramdaman niya na mas malakas si Zhang Ju kaysa sa naisip niya, baka mas malakas pa siya kaysa kay Ganggang. Si Daryl ay nanghihina pa rin mula sa nakaraang labanan, kaya't wala siyang oras upang gumaling. Nagsimula siyang talunin. Kabanata 2371. Daryl, tingnan mo, sina Yvette, Yvonne, Quincy, at ang iba pa ay sumigaw nang makita si Daryl na nasa panganib na matalo. Isa-isa, iginuhit nila ang kanilang mga espada at nagmamadaling tumabi sa Daryl, tulungan mo siya laban kay Zhang Ju. Sa sandaling iyon, naantig si Ganggang ng katotohanang si proaktibong tumayo si Daryl at ipinaglaban si Zhang Ju para sa kanya. Nawala ang pressure kay Daryl nang tulungan siya ni Yvette at ang iba pa. Damn it! Si Zhang Ju ay nabigo ng lampas sa mga salita sa biglaang pagbago ng mga kaganapan. Naisip niya na magkakaroon siya ng pagkakataong tanggalin si Daryl ng sabay-sabay, ngunit sa kanyang antas ng katanyagan, ang mga tao ay madaling hadlangan. Nabulabog siya sapagkat napalibutan siya ng kanyang mga kaaway, namula ang mga mata ni Zhang Ju. Kayong mga tao ay walang iba kundi ang isang manggugulo na tao, mamamatay, bomb. Umugang si Zhang Ju. Isang malakas na puwersa ang inilabas, at itinulak ito kina Yvette at Yvonne pabalik ng ilang mga hakbang paatros. Tumingin siya sa paligid sa pagkamuhi habang nararamdaman niya ang apoy ng kanyang galit ay sumunog ng mas malakas sa pamamagitan ng 1 minuto. Habang nakatingin siya pababa, nakita niyang ganap na hadlangan ng mga kaaway ang North Mona Army sa ilalim ng utos ni Daryl. Mahirap na ipasok ang kanilang kamo, pabayaan na magwagi sa laban. Daryl Darby, naniniwala ka ba na magiging ligtas ka basta may mga taong tumutulong sa iyo? Ngayon, mamamatay ka. Walang emosyong saad sa kanya ni Zhang Ju. Bago tumugon ng sinuman sana, itinuro ni Zhang Ju ang kanyang taybak sa kalangitan, at ang kanyang, napakalawak na panloob na enerhiya ay sumabog sa labas, iginuhit nito ang hangin mula sa langit at lupa patungo sa kanya. Walang katapusang espada ng pagkawasak. Si Zhang Ju ay nagngangalit ng mapula ang mga mata habang nakaturo ang kanyang daliri kay Chester at sa iba pa. Kasabay nito, ang mga bulag na ilaw na hugis tulad ng mga espada na nasalamin sa harap ng Zhang Ju, ang bawat isa ay nagniningning sa maluwalhating mga kulay habang ang mga ito ay rip sa langit at lumipad patungo sa kanyang mga kaaway. Ang pinakamalaki sa gitna ng 10 milyong mga light sword ay sumabog laban kay Daryl na may bilis ng kidlat. Ang Infinite Sword of Destruction ay nagmula sa Immortal Pure Bible. Ito ang pinakamakapangyarihang kasanayan na natutunan ni Zhang Ju. Ito ay isang bagay na itinago niya sa kanyang sarili, ngunit upang patayin si Daryl para sigurado, hindi na niya mapigilan. Si Daryl ay isang maalamat na bayani na kilala sa kabuuan ng 9 na lupain, at kay Zhang Ju, ang pinakamalaking balakid na tumayo sa pagitan niya at ng kanyang ambisyon na mamuno sa 9 na dagat. Dahil nagawa ni Daryl na tumagos sa antas ng langit na pag-akyat, dapat niyang puksin siya sa lahat ng gastos sa sandaling maipakita ang pagkakataon. Si Chester at ang puso ng iba ay lumubog nang makita ang hindi mabilang na mga espadang ilaw na naulan sa kanila. Dali-dali nilang pinaputok ang kanilang panloob na lakas at nagtayo ng mga hadlang sa proteksyon sa harap nila. Bang! 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 Sa isang iglap lang ng isang mata, hindi mabilang na mga light sword ang bumagsak sa kanilang mga hadlang na proteksyon, na sinundan ng mga walang kabuluhang ingay. Ang mga hadlang ay malapit sa kanilang putol na punto, ngunit nagawa nilang iwaksi ang pag-atake. Kahit na, sina Chester, Quincy, at ilang iba pa ay nasugatan ng aftershock, namumutla ang mukha nila sa sakit. Teknikal, si Chester at ang iba pa ay higit pa sa kakayahang hadlangan ang pag-atake mula sa mga light sword. Gayunpaman, ang kanilang panloob na lakas ay hindi pa nakakabangon mula sa nakaraang labanan laban sa Rakshasa Army.
Ang Infinite Sword of Destruction ng Zhang Ju ay nagpadala ng pinakamakapangyarihang light sword patungo kay Daryl. Naglalaman ito ng higit sa 60% ng kapangyarihan ni Zhang Ju. Pinunit nito ang hangin sa sobrang lakas, at sa paglapit nito kay Daryl, napagtanto niya na hindi niya ito kayang iwasan. Huminga siya ng malalim habang tinawag niya ang kanyang panloob na enerhiya at inilipat ang kanyang kamay upang ilagay sa harapan niya ang Heavenly Halberd sa pagtatangkang harangan ang atake. Bam! Naramdaman ni Daryl na parang isang tsunami ang tumama sa kanya habang ang napakalaking ilaw na tibak ay bumagsak sa makalangit na halberd, at sa isang pag-ungol, pinadalhan siya ng paglipad paatros. Hindi siya tumigil hanggang sa siya ay higit sa 100 metro ang layo mula sa kampo. 12-12 ng mga puno ang naputol sa kalahati sa kanyang daanan. Hindi mapigil ang dugo mula sa kanyang bibig nang hawakan ang kanyang katawan sa lupa. Kabanata 2372. Pinandilatan ni Daryl si Zhang Ju habang nagpupumiglas na bumangon, ang puso niya ay napuno ng matinding galit. Si Zhang Ju ay labis na kasuklam-suklam sa pag-atake sa kanila ng hamina ang kanilang panloob na lakas sa pagtatangka na sakupin ang kontrol ng Nine Mainland. Mamatay siya sa laban na yun bago niya payagan si Zhang Ju na manalo. Daryl, napabuntong hininga sina Chester at Yvette nang makita iyon, sinubukan nilang makarating sa kanya, ngunit sa sobrang dami ng mga sundalo ng North Mona na nakapalibot sa kanila, walang paraan upang makatakas sila. Si Zhang Ju ay tumawa ng matagumpay patungo sa kalangitan. Ang mga sumusunod sa akin ay uunlad, at ang mga sumuwi sa akin ay aalisin. Daryl Darby, sa oras na patayin kita, kukunin ko ang utos ng lahat ng iyong mga sundalo at talunin ang tribo ng Raksasa. Ako ang magiging nag-iisa siyam na kontinente ng kataas-taasang. Hindi pa huli ang lahat upang yumuko sa akin, sabi niya kay Daryl. Dahan-daang bumababa si Zhang Ju na may mahigpit na kapit sa kanyang espada, nagsimula si Yang maglakad papunta kay Daryl, na puno ng masama niyang aura ang hangin sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Hindi mararamdaman ni Daryl na mas galit na galit, naramdaman niyang hindi nasiyahan habang pinapanood ang paglapit sa kanya ni Zhang Ju. Nakatalaga ba siyang mamatay sa kamay ni Zhang Ju? Tumingin si Daryl sa patlang at nakita na ang Chester, Yvette, at ang iba pa ay natigil higit sa 100 metro ang layo sa North Mona Army. Walang paraan na maaari silang tulungan sa oras. Sa kanyang mga pinsala, wala siyang lakas laban sa pag-atake ni Zhang Ju. Kung mayroon lamang ako ng 7 kayamanan na magandang pagoda, napakasama nitong ninakaw ng dugong babaeng iyon, si Jackie Yale, naisip niya habang dinaikit nito ng mariinang kamao na halos lumubog ang kanyang mga kuko sa laman niya. Daryl, kapatid ko, tiyak na sandali na iyon nang marinig niya ang isang nakakabinging dagandong na umalangaw sa buong larangan ng digmaan. Nang tumingin siya sa kabuuan nito, nakita niya si Zurong na dumula sa kanya. At nang maabot niya ang nakababatang lalaki, si Zurong ay nakatayo sa harap niya. Matinding pakikipaglaban ay mawawala sa kanya. Huwag kang mag-alala, kuya. Tutulungan kita na harapin ang karumal-dumal na bagay na iyan. Ang mga mata ni Zurong ay nakalock kay Zhang Ju nang magsimula siyang sunugin ang kanyang panloob na enerhiya. Zhang Ju, ikaw ay walang anuman kundi isang kasuklam-suklam na may kasuklam-suklam na hangarin. Ang siyam na dagat ay nasa peligro, at ang unang bagay na maaari mong maiisip ay upang saktan ang mga tao sa parehong panig mo sa halip na labanan laban sa tribo ng Raksasa. Nais mo bang patay na si Daryl pagkatapos ay makakalusot ka muna sa akin? Zurong, ang Diyos na apoy kumunat ang noo ni Zhang Ju bago siyang inisyan. Masyado kang nagpapahalaga sa iyong sarili. Kung kayo ay desperado ng mamatay, kung gayon bibigyan kita ng isang pabor at papadalhan kayong pareho sa impyerno, sabi ni Zhang Ju sa malamig na pagkasuklam. Kung ito ay ibang oras, magiging mas maingat si Zhang Ju kay Zurong. Pagkatapos ng lahat, tulad ng Ganggang, si Zurong ay isa sa pinakamakapangyarihang mga nilalang sa kasaysayan ng halos 1,000 taon. Gayunpaman, tulad ng iba pa, sinunog din ni Zurong ang isang malaking halaga ng kanyang panloob na enerhiya sa naunang labanan laban sa Raksasa Army, hindi siya kinatakutan ni Zhang Ju. Mamatay ka! Pinukaw ng pagkasuklam ni Zhang Ju, isang alon ng naglalagablab na puot ang sumabog mula sa loob ng Zurong habang galit na yumangal.
Kaagad, isang nagniningas na apoy ang lumitaw at patuloy na nabuo sa isang dagat ng apoy habang kumakalat patungo sa Zhangju sa hindi kapani-paniwalang bilis, sinisindi ang kalangitan tulad nito. Agad na nakaramdam ng pag-asa si Chester at ang iba pa nang makita si Zhurong. Gayunpaman, sa sandaling iyon, wala sa kanila ang naglakas loob na bawasan ang sitwasyon. Agad silang nagtatrabaho upang itaas ang isang proteksyon na hadlang sa harap nila. Ang apoy ni Zhurong ay maaaring hindi maging kasing lakas ng Daryl's White Lily Cold Flame, ngunit ang lakas nito ay hindi isang bagay na minamaliit. Naglalaro ng apoy ang bibig ni Zhangju ay kumantot sa libangan habang nakatingin sa papalapit na apoy. Wagayway ni Zhangju ang kanyang braso, at umusag ang kanyang lakas sa loob. Isang itim na bagyo ang lumitaw. Dumiretso ito patungo sa apoy at pinapatay ang marilag na dagat ng apoy sa loob ng ilang segundo. Ano si Daryl, Zhurong, Chester, at ang mga panganang iba ay nahulog sa lupa nang makita nila iyon. Kabanata 2373. Imposible. Anong kasanayan ang ginamit ni Zhangju upang patayin ang apoy na itinapon ni Zhurong? Si Zhurong ang kataas-taasang pag-iral na sinamba ng mga tao bilang fire god ng higit sa 1,000 taon para sa kanyang kakayahang manipulahin ang apoy. Walang sino man ang maniniwala na maaari itong mapatay ng napakadali ng Zhangju kung hindi nila ito nakita para sa kanilang sarili. Ikaw nanlaki ang mga mata ni Zhurong sa pagkabigla habang nakatingin kay Zhangju, laking gulat niya at galit. Huwag magmukhang gulat, iyon ang Black Hurricane. Hindi ito ordinaryong bagyo, nakangisi si Zhangju na sinabi kay Zhurong. Ang Black Hurricane ay isang kasanayan na pinagkadalubhasaan ni Zhangju mula sa Immortal Pure Bible, ang pinakamisteryosong aklat na naglalaman ng kahit nakakaibang kaalaman na lampas sa imahinasyon ng isang tao. Nagawa ni Megan Costello na mapailalim ang lahat ng mga sekta sapagkat natutunan niya ang recipe ng Dark Day Pill mula sa Immortal Pure Bible, na hindi nagtataglay ng kandila sa Black Hurricane sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Ang mukha ni Zhurong ay namula ng pulang-pula habang binubuksan ang kanyang bibig na para bang magtalo, ngunit hindi siya nakaimik. Daryl Darby. Masama ang ekspresyon ni Zhangju sa sinabi niyang tagumpay. Kahit na ang langit ay nasa panig ko ngayon, walang paraan na makakaligtas ka dito. Magpas siya ngayon, o mamarkahan ang iyong kamatayan sa araw na ito. Kahit si Zhurong ay hindi katugma ko, sino pa ang makakalaban sa akin na isip ni Zhangju habang tumatawa ng mayabang. Si Daryl ay gumuhit ng isang malalim na paghinga na walang salita. Ang kanyang ekspresyon ay madilim at walang magawa habang nakatingin siya kay Zhangju. Hindi nakakagulat na ang tao ay maaaring mamuno sa buong mundo 1,000 taon na ang nakakaraan. Kahit si Zhurong ay hindi maaaring talunin siya, ito ay sapat na patunay na si Zhangju ay nagtatag ng Yellow Turban Rebellion, at nagdulot ng malaking pinsala sa buong Siam na mainland gamit ang kanyang sariling lakas at kapangyarihan. Tapos na, wala yata akong ibang pagpipilian kundi ang sumuko kay Zhangju ngayon, naisip ni Daryl habang ngumiti siya ng mapait. Amitabha. Sa labas ng asul, si Rama, na nanatiling tahimik sa buong oras, ay kumilos kasama ang kanyang dalawang palad na nakatiklop patungo kay Zhangju. Almsgiver Zhang, ang kasalukuyang sitwasyon ay tumatawag para sa lahat ng mga partido na magtulungan laban sa tribo ng Raksasa. Hindi ba magiging hindi angkop para sa iyo na lumaban laban sa iyong mga kakampi, siya sinabi. Tumawa si Zhangju, uminis, at sinabing, Master Rama, i-save ang mga lektura. Kung tunay na iniisip mo na hindi naaangkop iyon, bakit wala kaming tunggalian at magpas siya? Kung manalo ka, actress ako, kung natalo ka, maaari kang manahimik at isipin ang iyong sariling negosyo. Automatikong nanigas ang ekspresyon ni Rama sa kanyang mga sinabi. Maaaring tumayo siya pagkakataon laban kay Zhangju sa isang tunggalian kung ang kanyang panloob na lakas ay hindi naubos dati. Walang pagkakataon na manalo siya sa estado na iyon. Si Chester at ang iba pa ay nagmura sa loob habang nagdidilim ang kanilang ekspresyon nang narinig nila ang walang kahihiyang tugon ni Zhangju. Alam niya na panloob si Master Rama ang enerhiya ay hindi pa nakakabawi, at gayon paman, hinamon siya ni Zhangju na sadyang, siya alam na ang monghe ay walang magagawa. Galit na galit ang lahat at sa kawalan ng pag-asa nang mapagtanto nila na wala sa kanila ang maaaring talunin si Zhangju. Kailangan ba talaga nilang sumuko, Zhangju? Sapat na sa iyong kay-abangan. Isang kalmado at may awtoridad na tinig ang umalingaw mula sa kalangitan na hindi kalayuan.
Tunog ito bilang nakapapawi at kamangha-mangha tulad ng isang ambon sa isang mainit na araw. Ang tinig ay nakakuha ng pansin ng bawat solong tao sa larangan ng digmaan. Ang dalawang panig ay tumigil sa kung anuman ang kanilang ginagawa at tumingin sa langit habang ang dalawang figure ay bumaril sa itim na langit na parang itim na bulalakaw. Bago pa sabihin ng sinuman, isang matandang lalaki at isang babae ang lumapag sa lupa. Ang matanda ay nakasuot ng isang Daoist robe, at kahit na ang kanyang ekspresyon ay mukhang mabait, ang kanyang presensya ay ganap na wala sa mundong iyon, isang aura ng walang lakas na lakas ang pumulibot sa kanya. Sa tabi niya, dahan-dahang umasenso ang babae. Siya ay nakadamit ng isang malas-at na puting damit, at ang tela fluttered habang siya ay ilipat, binigyang diin nito ang kanyang nakakaakit na figure. Tulad ng isang anghel na nahulog sa lupa, ang kanyang kagandahan ay sapat na upang magdala ng isang bansa sa kanyang mga paa. Ang kanyang hitsura ay hindi lamang pinipnetismo ang mga lalaki ngunit ang mga kababaihan din.